Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 2, Week 8. Pagtatayang batay sa pagganap, pagsulat ng balita. Angkop o hindi. Tukuyin kung angkop na maging balita o hindi ang ibinigay na paksa sa bawat bilang. Ipakita ang thumbs up kung ito ay angkop at thumbs down kung ito ay hindi angkop. Kung ito ay angkop, tukuyin din ang paksa nito. Issue, patakaran, pagbabago, kaganapan, update, nakamit. Walang pasok ng 2 araw dahil sa matinding init sa Maynila. Pagtulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo noong 2023. Nawalan ng bahay dahil sa pagguho ng lupa noong 2023. May bagong bahay na ngayon dahil sa programa ng pamahalaan. Bagong programa ng DepEd para sa kalusugan ng mga mag-aaral. Sasakyang tinangay ng rumaragas ang tubig noong 1 buwan. Basahin ng mga sumusunod na bahagi ng balita. Ipakita ang thumbs up kung ang pahayag ay angkop na maging bahagi ng balita. Ipakita naman ang thumbs down kung ito ay hindi angkop. Mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa bagyo. Sa aking palagay, darami pa ang mga magkakasakit ng dengue. Ayon sa DepEd, handa na ang tanggapan para sa mga suliraning pang-edukasyong dala ng mga kalamidad. Kung ikaw ang tatanungin, marami pa kayang bagyo ang darating sa taong ito? Ang Municipal Disaster Risk Reduction Management ay nakahanda na sa pagdating ng bagyong Piling batay sa pahayag ng tagapagsalita nito. Triad, kumuha ng 2 kapareha, magbahaginan kayo ng napapanahong balitang lokal, pambansa o pandaigdig na inyong nabasa o narinig. Alin ang pinakamainit na balita ngayon? Bakit dapat na maalam tayo sa mga nangyayari sa paligid? Bakit kailangan ding maging mahusay sa pagbabalita? Paano ba ginagawa ang mahusay na pagsulat ng balita? Saan-saan ginagamit ang kakayahan sa pagsulat ng balita? Pahayagang pang-campus, radyo, TV, personal. Salin salita. Sa tulong ng mga salin sa English at paliwanag, pag-usapan ang kahulugan ng mga salita o pahayag na karaniwang ginagamit sa paglalarawan at pagbubuo ng balita. Termino sa Filipino, katawagan sa English at paliwanag. Mga katangian ng balita: wasto o tumpak, accurate, walang mali. Malinaw, clear, madaling unawain. Maikli, short, hindi mahaba. Sariwa, timely, napapanahon o bago. Makatarungan, objective o fair, walang kinikilingan. Makatotohanan, factual, nangyari sa tunay na buhay. Mga sangkap ng balita, mga elementong nagdudulot ng interes sa balita. Ang balita ay mas kawili-wili sa mga tao kung ito ay kahalagahan, importance, may naitutulong sa kanila. Kakaibahan, oddities, kakaiba.
makataong kawilihan, human interest, may kinalaman sa buhay ng kapwa, kabantugan, prominence, pumapaksa sa isang kilalang tao, lugar o pangyayari, kalapitan, proximity, nangyari sa malapit na lugar, kalalabasan, impact, maaaring magdulot ng magandang epekto sa mga makikinig. Estruktura ng balita. Ulo ng balita o headline, nagsisilbing pamagat ng balita na karaniwang nakasulat ng mas malaki kaysa sa katawan ng balita. Pamatnubay, lead, nagsisilbing panimula at buod ng isang balita. Ang pinakamahalagang bahagi ng balita dahil ito ang pinagtutuunan ng pansin ng babasa. Sumusuportang detalye, supporting details, nagbibigay ng mga impormasyong nauugnay sa pamatnubay, mas detalyado kaysa sa pamatnubay. Maliit na detalye, minor details, mga karagdagang impormasyong di gaanong mahalaga subalit nakatutulong sa mas malinaw na pag-unawa sa balita. Paksa ang estruktura ng balita. Unang bahagi, pagbuo ng pamatnubay. Halina't magbasa. Mapanganib na init, ibinabala ng Pag-asa. Joy Santos, Filipino Star ngayon, April 2, 2024, 12 a.m. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration Pag-asa na mas titindi pa ang nararanasang init sa bansa ngayong Abril. Sinabi ni Pag-asa Weather Specialist Obet Padrina na unang araw pa lamang ng Abril ay bumungad na ang Danger Level Heat Index sa ilang lalawigan, dahilan para magsuspindi na ang klase ang ilang paaralan. Sa heat index forecast ng Pag-asa, nitong Lunes ay posibleng umabot sa 43 degrees Celsius, ang init sa dalawang lugar sa bansa, kabilang ang Apari, Cagayan at Catarman sa Northern Samar. May dalawang lugar din ang tatamaan ng hanggang 42 degrees Celsius heat index, kabilang ang Pili sa Camarines Sur at Zamboanga City. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot din sa hanggang 40 degrees Celsius ang alinsangan, na pasok na rin sa extreme caution. Ayon sa Pag-asa, kapag umabot na sa danger level ang heat index, posibleng mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Nagbabala rin ang Pag-asa sa exhaustion o sobrang fatigue, matinding pagpapawis, pagkahilo, panghihina ng katawan na may mabilis na tibok ng pulso, pagkahilo at pagsusuka. Pinapayuhan din ng publiko na hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng bahay, uminom ng maraming tubig, iwasan na muna ang pag-inom ng soda, kape, tea at maging ng alak. Kung hindi maiiwasan at lalabas ng bahay ay magdala ng payong, sombrero at iba pang proteksyon sa matinding init ng panahon. Sa pinakahuling heat index bulletin ng State Weather Bureau na Pag-asa, nabatid na 4 na lugar sa bansa ang kasalukuyang nakakapagtala ng labis na init ng panahon na nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius na ikinokonsidera ng mapanganib o nasa ilalim ng danger classification. Sino ang nagbabala tungkol sa matinding init sa bansa? Ang Pag-asa ang nagbabala tungkol sa matinding init. Saan nakaranas ng pinakamataas na init na umabot sa 43 degrees Celsius? Sa Apari, Cagayan at Catarman, Northern Samar. Bakit nagbabala ang Pag-asa sa publiko? Dahil mapanganib sa kalusugan ang sobrang init ng panahon. Kailan nagsimula ang matinding init ayon sa ulat? Noong unang araw ng Abril. Paano maiiwasan ang epekto ng matinding init? Sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa labas ng bahay. Kayarian ng balita. Ulo ng balita o headline. Layunin, lagumin to summarize the story. Pagandahin ang pahina,
To make the page attractive. Matimbang ang bigat ng kahalagahan ng balita. To weigh which story is important. Katawan ng balita, baliktad na pyramid o piramide. Ang pamatnubay ay dapat na naglalahad ng mga pinakamahalagang impormasyon. Ang mga sumusuportang detalye ay kailangang naglalahad ng paglilinaw sa panimula. Ang mga maliliit na detalye ay may mga karagdagang pahayag, maaaring hindi na basahin. Halimbawa ng pamatnubay mula sa ibinigay na balita. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA na mas titindi pa ang nararanasang init sa bansa ngayong Abril. Anong tanong ang sinasagot ng pamatnubay na ito? Anong uri ng pamatnubay ito? Mga uri ng tradisyonal na pamatnubay o lead. Ang mga mapatnubay na ito ay nakapokus sa sagot ng mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano, at bakit. Asa ka pa ba? Pamatnubay na sino? Ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat na 50 pesos kada kilo ng bigas sa halip na 29 pesos ang ibinibenta sa Kadiwa Centers ngayong panahon ng kalamidad. Pamatnubay na ano? Isang lindol ang yumanig sa bayan ng Dingras, lalawigan ng Ilocos Norte na ikinamatay ng 3 katao at ikinasira ng mga bahay at mga gusali kahapon ng madaling araw. Pamatnubay na saan? Sa bayan ng Batak, Ilocos Norte, tinaguri ang tahanan ng mga magigiting na leader. Gaganapin ang 4 na araw na taunang Regional Schools Press Conference sa darating na Pebrero 10 to 14. Pamatnubay na kailan? Hanggang sa September 10 na lamang ang palugit na ibinigay ng Bureau of Internal Revenue para sa pagbabayad ng buwis sa taunang kita. Pamatnubay na bakit? Upang mapalawak at madaling maipaabot sa mga mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan, inilunsad ng Sangguniang Bayan ng Claveria sa pamumuno ni Mayor Ramirez ang Sarungkarati Barangay. Pamatnubay na paano? Nagkunwaring naghahanap ng mapapasukan, isang babae ang tumangay ng mga 1 milyong halaga ng salapi at mga alahas ng isang ginang sa lungsod ng Lawag pagkatapos itong tanggapin bilang katulong. Sa isang pamatnubay, pinagsasama-sama ang mga sagot sa magkakaibang pangunahing tanong upang magiging mas malinaw ang balita. Hindi naman maganda na isang detalye lang ang nakalagay sa patnubay dahil hindi magiging sapat ang impormasyon upang makabuo ng isang pahayag. Halimbawa, hindi naman tama na ganito lang para sa pamatnubay na saan dahil magiging bitin ang pahayag sa bayan ng Batak, Ilocos Norte. Narito ang isang halimbawa ng pamatnubay na ano na sinamahan ng saan at kailan. Matapos makakuha ng may pinakamataas na puntos sa lahat ng kategorya, tinanghalang Davao bilang top model city ng bansa sa The Manila Times Philippines Model Cities Forum and Awards. Matapos makakuha ng may pinakamataas na puntos sa lahat ng kategorya, tinanghalang Davao dahil sa pananatili nito ng kapayapaan at seguridad bilang top model city ng bansa sa The Manila Times Philippine Model Cities Forum and Awards na ginanap sa Conrad, Manila, Pasay City noong Hunyo 20. Pinatnubayang pagsasanay. Bumuo ng pamatnubay. Bumuo ng 3 pamatnubay ng balita tungkol sa mga detalyeng nabanggit. Isulat sa mga patlang ang uri ng pamatnubay at ang nabuo para rito. Mga detalye sa rehiyon ng Soc-Sargen. Sa susunod na linggo, Department of Agrarian Reform mamimigay ng 6,519 na ektarya ng lupa sa 3,541 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Narito ang halimbawang pamatnubay.
Mamimigay ang Department of Agrarian Reform ng 6,519 hektarya ng lupa sa 3,541 agrarian reform beneficiaries sa rehiyon ng Socsargen sa susunod na linggo. Ito ay pamatnubay na ano? Sa rehiyon ng Socsargen, gaganapin ang pamimigay ng Department of Agrarian Reform ng 6,519 hektarya ng lupa sa 3,541 agrarian reform beneficiaries sa susunod na linggo. Pamatnubay na saan? Sa susunod na linggo nagaganapin ang pamimigay ng Department of Agrarian Reform ng 6,519 hektarya ng lupa sa 3,541 agrarian reform beneficiaries sa rehiyon ng Socsargen. Ito ay pamatnubay na kailan? Uriin at suriin. Suriin ang mga halimbawang pamatnubay at uriin ang mga ito. Pagkatapos, tukuyin kung ang pamatnubay at ulo ng balita ay magkaugnay. 6 patay. 1 nawawala bunsod ng landslides, baha sa Davao de Oro. Pamatnubay na ano? Dahil ipinahahayag nito ang pangunahing pangyayari, ang pagkamatay at pagkawala ng mga tao sanhi ng landslide at baha. Bagyong tumutumbok sa PAR, super typhoon na ngayon. Pamatnubay na ano at kailan? Pinakikita rito kung ano ang pangyayari, bagyo na naging super typhoon at kailan ito magaganap. Inaasahang papasok sa PAR bukas. DepEd inilipat simula ng school year 2024-2025 sa ika-29 ng Hulyo. Pamatnubay na sino at kailan? Binabanggit kung sino ang sangkot, Department of Education, at kailan isasagawa ang pagbabago simula sa school year 2024-2025. Bumuo ng iba't ibang pamatnubay mula sa mga detalye ng pangyayaring nakalahad sa baba. Mga pangunahing detalye: magkapatid na batang babae at lalaki, patay. Kanilang ina, sugatan. Sanhi ng kamatayan, natabunan ng gumuhong lupa. Nangyari sa Barbaza, Antique, July 22, 2018. Mga sumusuportang detalye: dinala pa sa hospital sina Rosalia, 6 at Andrew Agapito, 3, matapos mahugot sa guho, ngunit kapwa di na umabot ng buhay. Superintendent Joem Malong, tagapagsalita ng Western Visayas Regional Police. Itinakbo rin sa nasabing ospital ang ina nilang si Tessie, 48, dahil sa mga tinamong pinsala. Naganap ang insidente sa maburol na bahagi ng barangay, Binanuan, dakong alas 3 ng madaling araw. Ayon sa pulis, tulog ang pamilya sa loob ng bahay nang maguhuan ng lupa ang bahay. Wasak ang bahay dahil sa insidente. Nagtutulong-tulong ang mga kapitbahay para hugutin ang pamilya sa guho at dalhin ang mga ito sa Pedro L. Guindap Municipal Hospital. Ikalawang araw, kaugnay na aralin ang estruktura ng balita. Ikalawang bahagi, pagsulat ng mga sumusuportang detalye. Ang katawan ng balita, naglalaman ng mga detalye ng pamatnubay o lead, na isaaayos mula sa pinakamahalaga hanggang sa di gaanong mahalaga. Karaniwang may iisang pangungusap sa isang talata. Ang mga pangungusap o talata ay karaniwang binubuo ng mas mababa sa 25 salita. Hanggat maaari ay nagtataglay ng mga CP o quotations na inihayag ng direkta o hindi, direct or indirect. Mga alituntunin sa pagsulat ng mga sumusuportang detalye. Ibigay ang buong pangalan ng taong otoridad
o pinagkunan ng datos at ang kanyang katungkulan. Sa muling pagbanggit ay gamitin na lang ang kanyang apelyido at katungkulan. Gawing pasalita ang bilang 1 hanggang 9 habang pabilang naman ang 10 pataas. Huwag gumamit ng unang panauhan. Ilagay ang mga panig ng mga taong sangkot sa balita. Daglatin ang pamagat ng mga tao tulad ng president, magiging press, tuldok, doktor, DR tuldok, maging ang buwan kung kailan naganap ang balita. Banggitin ang kahulugan ng acronym kung ginagamit sa unang pagkakataon at acronym na lamang sa mga susunod na talata. Isulat ng wasto ang pangalan ng tao. Gumamit ng mga panipi sa konbersasyon o sa tuwirang pahayag. Ilagay ang quote bago ang panipi sa tuwirang pahayag. Huwag maglagay ng sariling opinyon o reaksyon sa balita. Iwasto ang baybay ng mga salita. Sundin ang mga tuntuning panggramatika. Iwasan ang mahabang talata. Halimbawa, pamatnubay. Itinutulak ni Senator Grace Poe ang dagdag sa budget na 2 bilyon para sa kagawaran ng edukasyon, para sa school feeding program, para sa susunod na school year. Mga sumusuportang detalye. Ilalaan ang pondo sa pagbili ng mga masusustansyang pagkain at kagamitang panluto para sa mga paaralan. Iginiit ni Poe na importante ang dagdag sa budget upang masigurado na ang humigit kumulang 2.5 milyong mag-aaral ay malayo sa banta ng malnutrisyon. Halina't tingnan ang tamang format sa pagsulat ng katawan ng balita. Ang LQTQ News Writing Formula, Lead, Quote, Transition, Quote. Lead o pamatnubay. Balak pigain ng Senado si dating Philippine Drug Enforcement Agency PDEA, Agent Jonathan Morales, sa susunod na pagdinig upang malaman kung sino ang nasa likod ng kanyang revelasyon tungkol sa PDEA leaks na nagsasanggot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang celebrity sa paggamit ng ilegal na droga. Quote o CP, itanong natin yan sa kanya. Tanong natin kung may nagbayad sa kanya. Tanong ko yan next hearing. Haharap pa rin siya. Pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs na nagsisiyasat sa kontrobersyal na PDEA leaks. Transition. Una rito, binatikos si De La Rosa ng ilang kongresista dahil sa patuloy na pagdinig ng kanyang komite sa PDEA leaks kahit wala namang inihain na matitibay na ebidensya at kaduda-duda ang ilang humarap na personalidad. Quote o CP, pero giit ng senador, wala namang problema. Kaya nga tayo nag-hearing para pakinggan ang lahat ng side na merong relevant sa issue na ito. Pakinggan natin lahat ng side, di porke pinakinggan natin, pinaniwalaan natin ang sinasabi niya. May portion naniniwala tayo, may portion di tayo solve sa kanyang sinasabi. Pakinggan natin lahat. Tiniyak din ni De La Rosa na hindi pinipigilan ang katotohanan at pinagsasalita ang mga resource person na humaharap sa komite. Suriing mabuti ang mga detalye ng isang pangyayari. Ikategorya ang mga ito. Pangunahing detalye, major detail, sumusuportang detalye, supporting detail, karagdagang detalye, maliit na detalye o minor detail. Magkapatid na batang babae at lalaki, patay. Pangunahing detalye. Kanilang ina, sugatan. Sumusuportang detalye.
Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay para hugutin ang pamilya sa guho at dalhin ang mga ito sa Pedro L. Guindap Municipal Hospital. Karagdagang detalye o maliit na detalye. Naganap sa Barbaza Antique, July 22, 2018. Pangunahing detalye. Ayon sa pulis, tulog ang pamilya sa loob ng bahay nang maghuhuan ng lupa ang bahay. Sumusuportang detalye. Itinakbo rin sa nasabing ospital ang ina nilang si Tessie, 48 dahil sa mga tinamong pinsala. Karagdagang detalye, maliit na detalye. Naganap ang insidente sa Maburol na bahagi ng barangay Binanuan dakong alas 3 ng madaling araw. Sumusuportang detalye. Dinala pa sa hospital sina Rosalia 6 at Andrew Agapito 3 matapos mahugot sa guho, ngunit kapwa di na umabot ng buhay. Superintendent Joem Malong, tagapagsalita ng Western Visayas Regional Police. Sumusuportang detalye. Wasak ang bahay dahil sa insidente. Karagdagang detalye, maliit na detalye. Sanhi ng kamatayan, natabunan ng gumuhong lupa. Pangunahing detalye. Buuin ang katawan ng balita at isulat ito sa buong papel. Dapat ay mayroon itong pamatnubay at naisulat ng maayos ang mga sumusuporta at maliliit na detalye nito. Para sa ikatlong araw. Mga dapat tandaan sa pag-uulo ng balita. Sumulat ng nakatatawag pansing pamagat. Nakapaloob sa pamagat ang paksa ng balita. Iwasan ang pagkakamali sa baybay at gramatika. Iwasan ang ulong pang-etiketa. Linggo ng wika. Iwasan ang pag-uulit ng salita o ideya sa ulong may higit na isang linya. Mali aklasan sa USD. Nalutas. Nagsipag-aklas, bumalik. Tama, aklasan sa USD, nalutas. Guro, kawani, nagsibalik. Huwag gagamit ng pangalan maliban kung ang tao'y tanyag o kilalang kilala. Mali, Jaime Diaz na halal na Pangulo ng Samahan. Tama, mag-aaral ng mapa na halal ng Pangulo ng Samahan. Maging tiyak, iwasan ang masaklaw na pagpapahayag. Mali, mag-aaral, nagwagi sa paligsahan. Tama, mag-aaral ng MMSU, nagwagi sa pagsulat ng balita. Iwasan ang opinyon sa balita. Ibigay ang tunay na pangyayari lamang. Mali, paaralang lakandula, lumaro ng kahanga-hanga. Tama, paaralang lakadula, nanalo ng 3 sa 4 na laban. Lagyan ng pandiwa ang bawat ulo, lantad man o tago. Mali, 5 guro sa seminar. Tama, 5 guro dadalo sa seminar. Iwasan ang paggamit ng negatibong pandiwa. Mali, paligsahan sa talumpatian, hindi matutuloy. Tama, paligsahan sa talumpatian, ipinagpaliban. Gumamit ng mabisa at makakatawag pansing pandiwa. Mahina, tinalo ng Torres ang Osmeña, 50-36. Malakas, pinataob ng Torres ang Osmeña, 50-36. Gamitin ang maikli at kilalang salita. Masalita, Bayang Pilipinas sasali sa pandaigdig na palaro. Maikli, PH sasali sa Olympics. Gamitin lamang ang kilala at laging ginagamit na daglat. Mali, BM panauhing pandangal sa pagtatapos. Tama, BBM panauhing pandangal sa pagtatapos. Hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng pantukoy at ng pandiwang pantulong ng hango sa verb to be. Mali, si Joelina ay ang napiling punong patnugot ng Horizons. Tama, Joelina,
punong patnugot ng New Horizons. Huwag gamitan ng tuldok upang wakasan ang ulo ng balita. Gamitin ang quit sa halip na ang pangatnig na at gumamit ng tutuldok sa ulo ng balita na ginamitan ng pahayag. Mali, galamay ng pogo, abot na sa mga politiko at law enforcement. Tama, galamay ng pogo, abot na sa mga politiko, law enforcement. Gumamit ng simbolo ng mga numero. Mali, 5 nawawala dahil sa landslide. Tama, 5 nawawala dahil sa landslide. Suriin ang mga ulo ng balita. Isulat ang tama kung wasto ang pagkakabuo o pagkakasulat ng mga ito. Kung mali, iwasto ang mga ito. Siyam patay, 2 nawawala bunsod ng pagtaas ng ilog sa Cotabato. Mapanganib na init. Mapanganib na init na kamamatay. Super typhoon, ibinabala ng pag-asa. Tama. Si Senator Raffy Tulfo ay bumisita sa mga nasalanta ng bagyo. Senator Raffy Tulfo bumisita sa mga nasalanta ng bagyo. DepEd handa na para sa school year 2024-2025. Tama. Ano ang naunawaan mo? Ano ang nakatulong upang madali mong maunawaan ang paksa? Anong paksa ang mahirap unawain? Ano ang maimumungkahi mo upang mapabilis ang iyong pag-unawa? Para sa ika-4 hanggang ika-5 araw. Performance task. Gawaing pagganap, ikaw ay isang news writer ng inyong pahayagang pang-campus. Lumikha ng isang lokal na balitang ipapasa mo sa editor upang mailimbag sa pahayagan at babasahin ng mga guro, mag-aaral at magulang. Sundin ang mga pamantayan sa pagsulat ng mga balita.